Ash, first kiss, first love, Basta first time first naman. heartbreak. So napaka-importante, kaya nakakatuwa na meron kayong ganito. Kasi ito yung magbabalik sa inyo, lagi magbabalik sa inyo sa alaala ng nakaraan. Kaya napakasaya or it's already an accomplishment na nakabuo kayo ng ganitong klaseng grupo. May dudugtong na ako. Last year, ano kami? Nung summer, last summer lang. Di ba umuwi tayo? Carmenia. Meron din kami reunion sa Masbate High. Sa batch namin. Sa BT itong ato napakasipag ng advisor. Hello, sir. Magandang hapon sa lahat. Advisor ako, pero ang advice ko palaging ano eh. Okay. Anyway, isko, alam niyo naman, dapat palaging hawak ng baso. Anyway, napaka-ano na, inspirational to ang ating ano, pero siguro naman kilala niyo na ako lahat, no, di ba? Kung inabot niyo ang panahon ko sa amin niya 1970s, 1970s, pagka-graduate ko ng 1974, umalis ako ng Armenia, naghanap na ako ng sinasabing ano, green field. Anyway, siguro maraming nakakakilala sa pamilya namin na ang nanay ko teacher, papa ko dati police tapos nawala ng trabaho. At totoong mahirap kami noon. Parang kasama sa tinatawag na isang kahit isang tuka. Ang teacher, ang kanyang sahod ay nakasanla, ganon pag dumating ang sahod, pambayad na lang sa utang, pambayad sa bahay, sa ano, ang upa namin noon sa bahay, 10 piso lang. Naalala ko. Mayroon ako sa 10 piso lang. mayroon ako sa GoPro. So, para ano, to make the story short, siyempre nagsikap at ano ako. Nag-aaral ako sa Cebu kasi pinaaral ako ng tita ko. Ang pangarap ko ay mag-abroad. Makapag-abroad. Kaya ang tita ko, sinabi niya, sige mag-aral ka ng sa barko, pagkakapitan. Nag-aaral ako sa Cebu, kumuha ko ng BSMT, Bachelor of Science in Marine Transportation sa CCC. Pero sa second year lang, nahinto ako dahil ang tita ko na nagpapara sa akin ng kasakit. So hindi niya ako nagpapatuloy ng pagpapara sa akin. Doon ako, nakita ko yung nagre-recruit ng Navy. Ang Navy na mga na nandoon yung sa Marines at saka sa CCC. Marines at saka yung sa Navy fragment. Ang sa Marines, may nakalagay doon sa advertisement nila, the Marine wants you, nakaganon. Ang Navy fragman sinasabi, we dive underwater. Tapos may kasamang chicks na nakabikini, may ano. Sabi ko dito kung mag-apply. Doon ako nag-apply sa Navy bilang Navy diver. Hindi ko akalain, nung nakatapos na kaan ako, hindi ko akalain na yung pala ang isa sa pinakamahirap na training sa Armed Forces ang sa Navy. Yung ano, hindi sa pag ano, yung pala kahit saan kayo magtanong, yun ang pinakamahirap pala na ano. So doon ko naranasan ng hirapan, nadagdag hirapan. Pero dahil sanay ako sa hirap, parang baliwala lang. Kahit yung mga pagsisisi, paglalangoy ng 3 kilometro, yung lalamoy, pagka ano, puyatan, gano'n, naranasan ko yun. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na nairaos ko yung training ko noon. Nung nairaos ko yung training ko, nag-umpisa kami talaga sa aming ampas. Mahigit kami 200, pero 15 lang kami totally nakatapos. Mahigit 200 kami, 2 batch kami. Bicol, 3 batch at saka Cebu batch. 15 lang kami nakatapos. Kasi gano'n ang ratio ng training. Nung matapos ako, proud ako sa sarili ko. Dahil isa ako sa malupit rin. Magaling rin pala ako sa aking inspirational talk ito, di ba? So I'm just giving an inspiration, but okay. So yon, sa Navy, pinakita ko rin ang kakayahan ko na kung sino ako.
Kaya ang mga kasama ko doon, pati mga dati kong mga instructor, nakita nila ang aking capability, kinuha rin nila akong instructor. Nag-instructor din ako noon sa training sa amin. Kaya ang karamihan sa tawag sa akin ng mga taga-SWAT, mga taga ng UOG dati, Underwater Operations Group, ay instructor ang tawag na sa akin. O, kahit ngayon, pag nakita ko nila, instructor ang tawag na sa akin. Pero nung na ako sa servisyo na napasama pa kami sa kulitan noon, na paano, na-demote, na kung ano-ano mga pagsubok sa buhay ang naranas. Pero doon lang dan. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi naman tayo pwedeng huminto. Eh huminto ka, tapos na. So laban lang, nga. Hanggang sa ako'y napili na pumunta ng Iraq noon. Napili ako, isa ako sa napili sa tinatawag na PUNGCON, Philippine UN Contingent in Iraq. Second contingent kami noon, napasama ako doon. Sa dinami-dami ng mga aplikante, kasi kailangan 20 lang ang kailangan, 5 sa Navy, 5 sa Air Force, 5 sa Army, at saka 5 sa GHQ. Sa Navy pa lang, na tinatawag, 200 plus yung aplikante, 5 lang kaming pinili. So, proud na naman ako, isa ako sa napasama. Proud naman ako na isa ako sa napasama doon sa 5 Kasi iba yung Army, may 5 Army rin, may 5 sa GHQ. Kaya nung napasama ko doon sa Iraq, sa PUNGCON, alam mo na yung after Gulf War ba? After Gulf War, doon, yung experience ko rin na unang experience ko sa United Nations. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na parang stepping stone na iwan ako ng application doon sa mga na sabi ko, gusto ko rin makapagtrabaho sa UN. Nung bumalik na kami, balik na ako sa service ko dito sa Cavite, dumating na ang offer sa akin. Dumating ang offer sa akin na kung sinasabi na kung gusto ko raw, papasok nila ako security officer sa Yugoslavia, former Yugoslavia, ICTY, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. Nag-isip ako kung bakit sabi ko Yugoslavia, nasa Netherlands, pero yung pala, port lang pala yung doon. Kaya pala tinawag yung International Criminal Court for former Yugoslavia. Kasi yung panahon na yun, nagkakagulo ang Yugoslavia nung namatay si Bruce Tito, yung dating ng Yugoslavia. Doon nagkakaroon na ng paglaban-laban. Kaya doon na sabi ng Kagira, doon nagkaroon na ng atrocities sa former Yugoslavia, kaya tinawag na former Yugoslavia. Ngayon, nung ako'y natanggap ng offer, umalis na ako at saka nag-retired na ako sa Navy. Doon naman ako pumasok. Hanggang sa doon ako nagpatuloy sa aking serbisyo bilang UN officer. At umabot rin ako doon ng 23 years, nag-retired. So, retired ako sa Navy, retired ako sa UN, 2 ang retirement ko. So, sa madaling salita, hindi po ito dahil sa aking kagalingan, hindi po ito dahil sa aking karunungan, sa aking kalakasan, kung saan naman. Ang lahat po ito dahil gabay ng Panginoon. Sa Kanya po ang kapurihan.